Mga negosyong walang kwenta pero bumenta. Naranasan mo na bang makaisip ng negosyo pero natatakot kang subukan dahil baka hindi bumenta? Subukan mo lang, malay mo bumenta. Tulad nitong mga negosyong ito na tila walang kwenta pero bumenta. Kakaibang patatas. Sa panahon ngayon, napakadali na ang pag-contact ng mga tao na malayo sa iyo. Kung may mensahe kang gustong iparating, Happy Birthday, Happy Valentine's o ano pa, pwede mo na lang i-chat sila sa Messenger o mag-post sa Facebook o Twitter. O kung gusto mo ng mas old school, pwede ka magpadala ng letter. Pero paano kung sabihin ko sa iyong pwede kang magpadala ng mensahe gamit ang isang patatas? Oo, tama ang narinig mo. Noong mid-2016s, itinayo ni Alex Craig ang isang kakaibang negosyo kung saan magpapadala ka ng mensahe gamit ang isang patatas. Isusulat lang sa malaking patatas ang mensahe mo na dapat ay hindi lalagpas ng 140 letters o characters at ipapadala mo ito sa taong gusto mong i-greet o ano pa. Ayon sa datos, kumikita si Craig ng halos $25,000 o mahigit sa 1.4 million pesos buwan-buwan. Card game exercise. Kapag exercise ang pinag-uusapan, hindi mo naiisip ang paglalaro ng cards. Siyempre, hindi ka naman pinagpapawisan sa mga card games. Pero paano kung sabihin ko sa iyong may nakaisip ng card game na may exercise? Si Phil Black ay isang dating Navy SEAL na nakaimbento ng larong Fit Deck. Ang bawat card ay may laman na exercise na kailangan mong gawin upang malaro ito. Nakuha ni Black ang inspiration ng kanyang imbensyon sa kanyang training na naranasan bilang isang Navy SEAL. Kumita ang Fit Deck ng mahigit sa $4 million na revenue bago ito binili ng mas malaking kumpanya. Pixel art. Tingnan mo to at sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Parang nag-lag na screen ng computer, di ba? Sobrang lalapatingnan. Pero dyan ka nagkakamali. Dahil ito ay ang negosyong naisip ng estudyanteng si Alex Tu nang kinailangan niya ng pera para bayaran ang kanyang tuition sa university. Ang nasa screen ay 100 art pixels na ginawa ni Alex sa loob ng 5 buwan. Binenta niya ang bawat isa sa halagang $1. Marami ang nagkagusto sa art pixels ni Tu at sa edad na 21, kumita siya ng mahigit sa $1 million. Kakaibang pet. May pet ka ba sa bahay? Kung wala, ano yung gusto mong pet kung bibigyan ka? Aso? Pusa? O baka naman ibon? Depende naman sa tao yan, pero sigurado akong wala sa inyo ang nagsabi na gusto niyang magkaroon ng alagang bato. Sino ba naman ang gusto ng pet na bato, di ba? Diyan ka nagkakamali. Dahil noong 1975, itinayo ng American businessman na si Gary Ross Dahl ang kanyang pet rock business. Oo, nagbenta siya ng mga smooth stones na pwedeng gawing alaga ng mga bata o kung sino pa. At nakakatawa man siya pakinggan, gumana ang ideyang ito ni Ross at maraming bumili ng kanyang produkto. Binenta niya ito sa halagang $4 o mahigit kumulang 200 pesos at lumagpas pa sa 1 milyong tao ang nag-order nito. Kaya naman, dahil sa negosyong ito, naging milyonaryo si Ross. Kakaibang drawing. Yung gusto mong magbigay ng drawing para sa kaibigan mong may birthday o kaya sa girlfriend o boyfriend mo pero hindi ka marunong. Kaya naman, nagpa-drawing ka na lang sa isang artist o cartoonist. Ito ang naging inspiration ni Steve Gadlin para sa kanyang negosyo. Pero may kakaiba itong twist. Iisa lang ang dinodrawing ni Steve. Pusa. Oo, pusa lang ang kanyang idodrawing. Kahit anong klase ng pusa na binenta niya sa halagang $9.95 o mahigit sa 500 pesos. Parang side hustle lang, di ba? Sino ba naman ang kikita ng malaki mula doon? Doon ka nagkamali. Dahil ang business na ito ni Steve ay nagustuhan ng publiko at mahigit sa 18,000 cat drawings ang nabenta niya sa loob ng 5 taon. At sa 5 taon lang, kumita siya ng $300,000 o mahigit sa 15 million pesos. Bagong t-shirt. Araw-araw nagpapalit ka ng bagong t-shirt na isusuot. Normal lang naman yan, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyong may taong yumaman dahil lang sa pagsusuot ng t-shirt? Noong 2008, naisip ni Jason Sadler na magsuot ng t-shirt ng isang kumpanya na may logo nito at gumawa siya ng video tungkol sa company. Pinost niya ito sa Ustream at YouTube hanggang sa araw-araw na niya itong ginagawa
para sa iba pang mga companies. Bawat araw, panibagong company t-shirt naman ang isusuot niya at panibagong video. Napansin ito ng mga companies na fini-feature niya hanggang sa binayaran na siya ng mga ito para i-promote ang kumpanya. Madalas siyang nagpo-post sa social media para sa mga companies at sa loob lamang ng 4 na taon, lumagpas na ng $1 million ang kinita ni Jason. Kakaibang kurtina. Tingnan mo nga tong view na ito mula sa bintana sa kwarto. Ang ganda, di ba? Kakaiba talaga ang ganda ng city lights kapag gabi. Pero paano kung sabihin ko sa iyong umaga yan at kurtina lang ang nakalagay? Oo, may nakaisip ng ganitong klase ng kurtina na pwede mong ilagay sa bintana. Maliban sa napakaganda nitong tingnan at parang gabi talaga sa labas, maganda rin itong depensa mula sa init ng araw. Diyan mo masasabi na gumana talaga ang ideya. Hindi lang siya magandang tingnan, may magandang purpose pa. Snow delivery. Nakapanood ka na ba ng foreign movie o documentary tapos bigla kang nainggit sa snow na umuulan sa kanilang lugar? Dito nang galing ang ideya ng business na itinayo ni Kyle at Jessica Waring. Noong 2015, sa kalagitnaan ng isang blizzard, inaalis ng mag-asawang Waring ang snow na nasa driveway nila dahil hindi makalabas ang kanilang sasakyan. Maya-maya pa, biglang naisip ni Kyle na may mga taong gusto ring makaranas ng snow. Kaya naman, itinayo nila ang kanilang negosyo na nagde-deliver ng snow sa bahay ng mga taong gustong makaranas nito. Kailangan mo lang magbayad ng $89 at magkakaroon ka ng snow sa inyo. Agad itong pumatok sa mga tao at kumita ng malaki ang mag-asawa dahil sa negosyong ito. Sulat mula kay Santa. Nung bata ka, napaka-excited mo tuwing Christmas dahil sa mga regalong matatanggap mo. Lalo na ang regalo na galing kay Santa kapag nagsasabit ka ng medyas sa loob ng bahay. Pero isipin mo na lang kung hindi lang regalo ang ipapadala ni Santa. May kasama pang sulat niya. Ito ang negosyong naisip ni Byron Rees. Nagbenta siya ng mga personalized letters na parang mula kay Santa Claus sa halagang $9.95. Agad itong pumatok sa publiko at sa unang taon pa lamang ng kanyang negosyo ay umabot na ng 10,000 orders ang natanggap niya. Sinimulan niya ang kanyang negosyo noong 2001 at pagsapit ng 2005, lumagpas na ng $1 million ang kinita ni Byron. Kakaibang kumot. Tuwing giniginaw ka sa gabi, sa kumot ka nakadepende. Kaya lang, pag kailangan mong tumayo, mahirap isuot ang kumot. O kung nanonood ka ng TV habang nakakumot, mahirap gumalaw dahil baka matanggal ito. Pero paano kung pwede mong isuot na parang damit ang kumot mo? Isang 17-year-old college student ang nakaisip nito. Habang nasa college, madalas nanonood ng TV si Gary Clegg sa kanyang kwarto habang nakakumot. Upang mailabas niya ang kanyang kamay sa kumot at magamit ang remote, binutasan niya ito hanggang sa naisip niya ang kilala na ngayon na slanket. Isang kumot na may sleeve na pwede mong isuot. Sa loob lamang ng ilang linggo, nakabenta siya ng 1,200 slankets. At ngayon ay multimillionaire na si Gary dahil sa kanyang imbensyon. Ilan lang ito sa mga negosyo na tila walang kwenta pero bumenta. Ikaw, may alam ka pa bang negosyo na walang kwenta pero bumenta? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.